ihanda na po natin ang ating mga puso. Amen? Excited na ba kayo? So, let's all now hear the Word of God. Amen and amen and amen. There's one Rhema word talaga na sinabi sa atin ng Panginoon kagabi, and it struck me, and even this morning when we have our praise and worship, I've been asking God, Lord, you have given us this powerful word paulit-ulit. Sabi ko nga, Lord, ito siguro yung gagawin dapat namin, that we should always follow yung desire ng puso ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Alam niyo po ba na may desire ang Panginoon para sa iyo? Sa buhay mo dito sa lupa, alam mo ba yon? Amen. Although may maganda tayong plano, kasi ano yung gusto natin, paglaki natin, pagtanda natin, pagbuo natin ng pamilya, yung everyday na gusto nating kainin, we always have that desire and plan to do these things. And of course, malaya nating gagawin yan, especially if we have the capacity, the capability, and even the resources. Pero there is one thing na gustong gawin sa atin ng Panginoon. At yun yung makita natin yung maganda niyang plano para sa buhay ng bawat isa. Amen. So, there is a pattern. Yan po yung Rhema word kagabi. Pattern. Actually, it was shared to us last Friday pa. Yung sharing about that word pattern. So, nung tinitignan ko, Lord, we are now entering August. And next month, our topic will be, I think it's a disciplined heart. So sabi ko, Lord, may pattern pala yung gusto mong gawin sa amin for this year. You're speaking about the condition of our heart. So, yung January, heart of wisdom. February, heart of understanding. March is teachable heart. And then, April is thankful heart. And then, grateful heart. And today, a listening heart. So, babalikan natin last week. Ang ganda po ng topic natin. And even this Wednesday, no? A seeing eye and a hearing heart. A hearing ear pala. So, it speaks about yung meron ka at meron ako. Mata. Although, isa na lang yung mata ko nakakita. Dalawang tenga. But still, meron ka yan. Amen? Meron ka dalawang mata, dalawang tenga. So which means, physically, you can operate smoothly and you can operate the way you want it to be. Kasi kung ano yung nakikita mo, yung naririnig mo, pwede mong i-process at gawin yan kung ano yung kabubuti mo. Pero there is one aspect ng ating buhay, sabi nga sa Biblia, there are so many plans in a man's heart. Marami daw tayong plano sa buhay na nakalagay sa ating puso. There are so many plans in a man's heart. Gusto natin yumaman, gusto natin magkaroon ng magandang bahay, gusto natin magkaroon ng mga manulusog at magagandang anak, magandang trabaho, magandang business, everything that you think and you know na mabuti para sa ikabubuti mo, yan yung mga plano natin. Amen? And which is good. Yan naman ang gusto ng Lord. Na magkaroon ka ng good success. Na hindi lamang po maging successful, kundi good success. Kasi pwede ka maging successful sa maling paraan. Tama? May naaapakan, may nasasaktan, may mga nasasagi. Pero a good success means is that you keep on hearing and hearing the Word of God. Kaya nga sabi ni Joshua, meditate on it day and night. So which means, when you say meditate, your heart is so willing to listen and to know and to understand the plan of God. Kaya nga sabi ng Proverbs, there are so many plans in a man's heart, but the Lord's purpose will prevail. So may purpose ka pala. Yung pala ang dapat mong una makita para magplano ka sa buhay ay ang purpose ng Lord sa iyo
at sa aking buhay. Amen. So marami kang plano, pero ang sabi ng Lord, sabi ng salita ng Diyos, but the Lord's purpose will prevail. Kaya babalikan ko po muna, bago tayo pumunta sa topic na to, yung sinabi sa atin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 4 to 9. Nandun yung sa aking PowerPoint. Magpa-PowerPoint mo muna ako. Pwede ba doon na lang sa malaking Bible? Pero meron din naman akong kopya dito. Imagine this, no? The heart of Paul and the heart of God that placed in the heart of Paul, kasi nung tinawag po si Pablo ng Diyos, nung nagsimula siyang lumakad na kasama si Kristo, ang buhay niya po ay nabago, totally turn around, 180 degrees. Because before, Paul o Saul, no, yung original name niya, he always, tawag doon, siya yung number one critic ng mga Kristiyano. Siya yung number one na nag-accuse ng mga Kristiyano. In the time came, Jesus met him, no, on the road to Damascus. So nung nakilala natin ang Panginoon sa panahon na hindi talaga natin inaakala na magpapakilala siya. Amen? Yes. At nung nakilala natin siya, doon din siya sa panahon na kung saan yung puso natin ay handang-handa ng makinig sa sinasabi ng mabuting balita. Kaya nga sabi ni Pablo in Romans chapter 1, I am not ashamed of the gospel of our Lord Jesus Christ. Why? Because it is the power of God unto salvation to those who believe. So merong kapangyarihan yung gospel. And that is the gospel that you have and that I have even until this morning. Yan yung gospel. Yan yung mabuting balita na inilagak ng Panginoon sa puso mo. At ang nais ng Panginoon, lumago yan. Mamunga at lumakad ka according to the Lord's pattern in your life. Amen. So mabigat po yung mga binitawan ng Panginoon sa atin kagabi. Di po ba? Na sa paglago natin ito, kailangan sama-sama tayong lumalago. Nakita ko nga, no, Lord, bago natin punta yan, nakita man, di ba, sino sa inyo yung nagbubuo ng puzzle? Si Mikmik, magaling magbuo ng puzzle. So, sa tingin ko, pag binigyan ko kayo ng puzzle with the same pattern, kalaban nyo si Mikmik, sigurado talo kayo. Alam nyo, ilang beses, pag binigyan si Mikmik ng puzzle, so titignan niya lang, tapos pagbuo niya, tapos guguluhin niya lang, bubuuin niya. In a few minutes, kaya niya gawin yun. So, naalala ko yung puzzle, no? Yung puzzle may pattern kasi may kokopyahin kay picture, di ba? Pag ihiwa-hiwalayin yung mga maliliit na mga tawag doon, kung ano man yun, no, na cut, para makabuo ka ng isang magandang picture. So, sa simbahan pong ito, nakikita na ng Lord yung buong picture ng gagawin niya sa ating simbahan. Yun nga lang, may mga pyesa-pyesa. Ang tawag doon? Yung mga maliliit. Ikaw po yun. Ako po yun. So, kailangan yung buhay mo, ibig sabihin, kahit maliit ang role mo sa simbahan, o ang role mo no, dito sa simbahan na kinabibilangan mo, meron kang halaga. Kaya hindi mabubuo yung pattern na gustong gawin ng Panginoon sa atin kung ikaw ay missing. Di ba ang hirap mabuo yung puzzle kapag kami nawawala? So, ibig sabihin, you're part of the Lord's pattern in this church. At dahil doon, yung pagkuha niya sa'yo, pag-handpick niya sa'yo, ilalagay ka niya dun sa tamang lugar mo. Hindi ka pwedeng isiksik dun sa maling pattern, hindi ka kakasya. Tama po ba? Iba yung hubog, iba yung hugis, iba yung laki, iba yung liit. So, ibig sabihin, malaki man ang role mo sa simbahan o maliit man ang role mo sa simbahan, pag inilagay ka dun sa pattern ng Lord, dun sa puzzle na binubuo ng Panginoon, dito sa simbahan ito, dahil ang buhay mo ay kasama dun sa puzzle na yon, meron kang halaga, meron kang purpose, at ikaw ang bubuo ng magandang plano ng Diyos. Amen. Kaya nga nakakatuwa, no? Yung prayer kagabi, sabing ganun, wag na tayo
talo-talo, huwag na tayo mag-inggitan, wala nang mga samaan ng loob. Kasi yan po nangyayari sa Corinthians. That's why when Paul wrote to the Corinthians, ito muna yung pinaalala niya, hindi niya muna sinermonan. Tayo mga magulang, ganun tayo kagad. Sesermonan natin dahil alam nating mali. Pero ang pinapakita dito ng salita ng Diyos, papakita niya muna kung sino ka, kung ano ang katayuan mo sa harapan ng Diyos, kahit ikaw ay ganito. Amen. So sa umaga pong ito, ano man ang pagiging ganito mo sa mga oras na ito, ang sabihin ng Panginoon, eto ka. Eto ang kalagayan mo. Eto ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. So let's go in Tagalog. 1 Corinthians chapter 1 verse 4. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. The moment that you decided to follow Jesus, that is the beginning of many blessings. No, sabi nga no, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4, sorry. Lagi ako nagpapasalamat. So there is the heart of Paul, no, laging a heart of thanksgiving, a gratitude heart. No, knowing na hindi niya tinitignan yung ugali ng mga tiga-Korinto, kundi tinitignan niya yung plano ng Lord para sa mga tiga-Corinthians. Ayan din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. God is not looking on your weaknesses or your fault or your wrongdoings, but God is seeing you on how Jesus become your Lord and Savior. Kaya nga sabi ni Pablo, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So that is the perfect plan of God in our lives, in your life, and in my life, even to the Corinthians. At ang sabi pong ganon, dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo, kayo ay naging masagana. Saan daw? Sa lahat ng bagay. So every time you come to God, every time you recognize Jesus, lagi mong tatandaan, nananagana ka. Bagamat sa tingin mo, kulang ka, ang kabuuan ng iyong kakulangan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Doon ka kukuha, doon ka lalapit, doon ka hihingi. Kaya nga doon sa Psalms 116, di ba? Sabi po doon sa verse 2, kapag ikaw daw ay nanalangin, sa Tagalog ba, sabi doon, nanalangin, umiyak sa panalangin, at hibik. Yung sa ibang translation, hibik. When you say hibik, di ba, you cry out. Yung para bang, ano ba yung the translation ng hibik? Ano yun? Hikbik. Oh, sige, di hikbik. Hikbik. Na? Tapos sabi mo sa verse 2, hibik? Hikbi. Hikbi. Ayun, hikbi. Sorry ha. Hindi ako masyadong maan sa Tagalog eh. Alam niyo maganda yung sa verse 2, sabi mong ganon? Di ba salamat Ed. Ikaw talaga kakampi kita eh. Sabi sa proverb, di ba? Incline your ears to His word. Tapos dito ko lang nakita sa Psalms 116, sa verse 2, sabi mong ganon, at ang Diyos ay kinikiling niya ang kanyang tainga upang marinig ang ating mga panalangin. Ang ganda po nung ano na yan, no promise, no? Every time you pray to God, no, kahit na in the quietness of your spirit, the Lord is attentively hearing your petition. Sabi pa nga sa ibang translation, ibubuka mo pa lamang iyong bibig, alam niya na ipapanalangin mo. So kapag nalalangin ka pa, lalo niya palang ididikit, ikikiling ang kanyang mga tainga sa iyong mga panalangin. So kung ang Diyos ay so attentive to your heart cry, to your prayers, through your petition, how much more you must have a God-listening heart. Ako, ang tagal ko. Wala pa ako doon sa ano. Then, sabi mong gano'n, tayo ay masagana sa lahat ng mga bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Okay? Let's go on. Verse 6.
Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. There is the seal. Yung sinasabi nga, yung blood of Jesus is the seal. No, kumbaga, sinelyuhan ka, nilagyan ka ng stamp dahil sa iyong pakikipagkaisa kay Kristo. Verse 7. Kaya't hindi kayo nagkukulang. So, sobra kayo. Di ba? Yun naman ang opposite ng kulang, sobra. So, hindi ka nagkukulang sa anumang pagpapala habang iniintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So, there is that blessed hope, ano? Every time na, Lord, thank you. Kaya nga pagka kulang ka, lapit ka kay Jesus. Kapag kulang ka, you must be excited, no, on coming to Jesus as your source. Kaya yung pinalangin, I don't know kung ano yung timing ng Lord, no, yung Chronos, tsaka pinag-aralan natin Chronos, tsaka Kairos time. No, yung time ng Lord, sinabi sa atin, lilipat tayo. Pero hindi natin alam kung kailan, tama? Pero sabi ng Lord, lilipat tayo. Matagal na nga yung building fund na yan, na nandyan. So, ang kailangan natin gawin, Lord, kailangan magka-problema ang simbahan ito. Kailangan magsiksikan tayo dito para dalhin tayo sa isang lugar na maluwag. Kasi hindi natin makikita ang blessing ng Lord kung wala tayong problema na nagsisiksikan na tayo dito. No, hindi halos hindi na tayo magkasya. Which means people will be coming. People will be joining. And be prepared. Kasi kailangan ng Lord ang mga buhay na katulad mo na wala ng time para magreklamo, magtampo. Di ba? Yun yung pinagdiinan kagabi sa prayer. Paulit-ulit pa nga. I think 3 times binanggit. Ibig sabihin, kailangan natin ng God-listening heart. Not only ears, but heart. Okay, verse 8 and 9. Kayo gagawin niyang matatag hanggang wakas upang magtagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Kristo. And verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipagkaisa sa kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Let's go now to our topic. A God-listening heart. Maliwanag po yung mensahe ng Panginoon, ano? Yung nakita mo daw, a seeing eye and a hearing ear. Kadalasan minsan nakikita natin pero hindi natin isinasapuso. Hindi natin binibigyan pahalaga. Kaya nagkakaroon tayo ng para bang nag-pass by lang. Pero sabi ng Panginoon, yung mga bagay na ipinapakita niya na, yung mga bagay na pinaparinig niya na sa atin, ito ang dapat mong gawin. At maging pattern. No? I will use that word pattern. Because God have already designed this beautiful pattern na binibigay niya na sa atin. May mga giniginaw na mga senior citizen ba dito? Okay, let's go now to the PowerPoint. First time akong gumawa ng PowerPoint. Okay. Para mas lalo natin maintindihan, at least a God-listening heart, no? Lev Shama. So pupunta natin the original word in the Hebrew word is lev, which means ito daw po yung the heart was viewed as the center of wisdom, judgment, and discernment, not just emotions. Kasi akala natin sa puso, pulo-pulo lang ng emosyon. Siya yung umiibig, siya yung nasasaktan, nagdurugo, nasasawi. No, part lamang ang emotion. Pero mostly, yan ang ginagawa nating mga tao. May emosyon ang ating puso. Puno-puno na emosyon. Pag in love, ang ganda ng buhay. Pag broken-hearted, ang sad. Pag walang pera, ang sad. Galit. Di ba? Pag nasaktan, galit. Yun yung ginagamit natin ang ating puso sa mga emotional part ng ating buhay. Pero ang puso pala daw po natin ay nakapoloob doon
as the center of wisdom, the center of judgment, the center of discernment. A listening heart is a disciplined inner self that wants on God's direction. That waits ba yun? That waits on God's direction. So which means a listening heart will always listen to the God's pattern in our life. Amen. Ikaw yung merong disiplina, no? Kapag nagsalita ang Diyos, dapat attentive ka. Kung ang Lord nga, kapag nanalangin ka, sabi mong gano'n, ikiniling ang kanyang tenga sa mga panalangin mo. So dapat ganun ka rin kapag ang Diyos ang nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe sa atin. Amen? Kasi na-train po tayo na huwag makinig. Sa ating mga magulang, pag sinisermonan, ay talagang na-train ang tenga natin na para bang ang hina ng volume. Kahit ang volume ng nanay mo ay full. Pero yung listening ear mo is off. Mute. Naka-mute. Kaya kung ano yung idakdak niya, para ka lang nanonood ng silent movie. Tama ba? Nakakatawa pero totoo. Kasi tayo mga magulang, nung kayo ng mga anak, naranasan niyo yun, nito, pero kayo naman na naging magulang, kayo na ngayon ang mga maiingay. Di ba? Amen. Aminin. Amen. So, ang puso pala natin, hindi lamang ang role ito ay mga emotional parts natin, but mostly dapat ang puso po natin will have the center of wisdom, judgment, and discernment. And that is why God wants to be in your heart. Mag-reside sa puso natin. Kasi ang puso po natin, sabi nga sa Biblia, sinungaling ang puso natin. Yung issues of life, nagmumula daw sa kung anong laman ng puso natin. Kaya dapat, ang laman ng puso natin ay yung mga bagay na kung saan meron siyang sinasabi. Okay? Then, sabi sa Tagalog, sa kulturang Hebreo, no, in the Hebrew word, ang puso ay hindi lamang sentro ng emosyon. Ito ay tinuturing na sentro ng isip, kalooban, pagpapasya, at karunungan ng isang tao. Amen. So that person sitting to you, every time he opens his mouth, at kapag ang laman ng mga sinasabi niya sa iyo, ay kadalasan yung mga angal sa buhay, yung mga problema, that's normal. Alright? Pero dapat, ang lagi dapat lumalabas sa bibig niya yung mga bagay na kung saan, sabi nga dun sa prayer kagabi, kung ano yung kapuri-puri, kaya-aya, mabuting balita, di ba? What is pure, noble, trustworthy, good report, meditate on these things. Kasi ito yung gusto ng Panginoon na sinasabi mo sa iyong kapwa. At ito rin yung dapat na nagaganap sa iyong buhay. Kasi tandaan mo, ang lahat ng bagay na ibinagkaloob sa atin ni ating Panginoong Jesucristo ay para sa ating ikabubuti. Hindi para sa ating kasasama. Mga kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen! Amen. Let's go now. Shama. Shama, in Hebrew word, sabi po ganon, makinig. Hindi ka lamang pala nakikinig, kundi sumusunod. Kasi yung word Shama, perfect word po ito. No, yung mga Hebrew word po kasi, kung yung original Hebrew word, wala pong doon, negative eh. Wala pong negative word na perfect po yung alphabet ng Hebrew. Kaya nga yung Shama, which means, when you hear the word, hindi ka lamang nakinig, kundi sumunod ka. There is a corresponding action every time you hear. Amen? So, a very simple illustration. Sasabihin ng nanay, kakain na! Masarap yung pagkain at nagugutom ka. Ano sasabihin mo? Sabihin mo ba mamaya na? O wait lang? Di ba? Tara na. Kita mo? Yung mga gutom kagad, tara na. McDo, tara na. Narinig mo pa na yung magic word?
McDo, tara. Di ba ang bilis ating sumunod? Kasi narinig mo eh. Minsan pa nga, pagka sa bahay, di ba, nakahain na yung nanay, nandun na yung mga sa pagkain. Sagot pa na, anak, wait lang. Eh, there's now, the blessing is already there. Di ba, nandun na yung blessing, nandun na ibinigay na ng Lord, inilahad na ng Lord, and then sasabihin mo, wait lang. Kaya nga sabi ni David, even in the presence of my enemy, God prepare a table before me. Okay, ang salitang Shama ay hindi lamang nangahulugan ang pagpasok ng tunog sa tainga. Kasi yung hearing or listening heart, yung listening kasi pag nakikinig ka, there is a sound. Di ba? Katulad ko ngayon, there is a sound. Ay, nagtatagalog ako, nag-i-English ako, there is a sound. Papasok sa tainga nyo. Pero hindi lamang yon nangangahulugan ng pagpasok ng tunog sa tainga. Sa Biblia, ang tunay na pakikinig ay laging may kalakip na pangunawa at pagsunod. Okay. Understanding, a heart of understanding. So I thank God, no, may pattern po yung mga monthly topic natin. Para hindi natin ma-miss. Kasi sinabi, Pastor, hindi naman sinabi sa atin ng Lord na dapat ang puso natin ay full of wisdom, full of understanding, grateful heart, thankful heart. No, kundi lahat ng ito ay pinapakita ng Panginoon para every time we hear the Word of God, hindi lamang tayo nakinig, kundi tayo sumunod. Amen. Kaya sinabi sa atin kagabi, susunod tayo. Amen. Hindi natin alam kung kailan. Yung fullness ba yan? Yes. Fullness of time. That's perfect. Pero yung appointed time, sinabi na. Sinabi niya na. Nagpahayag na ang Panginoon. Ang dapat natin gawin, ay gawin natin upang yung fullness of time ay dumating sa ating kapanahunan. Hindi yung pag naglakihan na sila Caleb, sila Andy, sabi na, ito yung sinasabi sa atin ng Lord kaso wala na tayo. Kaya I pray na malakas tayo lahat. Amen. Amen. Kasi gagawin pa natin building. Yes. May mga magtatabas pa ng mga, may mag-ahalo pa ng simento. Amen. Okay? Walang hiwalay na salita sa wikang Hebreo. So yung Shama pala, hindi lamang listening. Sa salitang Hebreo, walang hiwalay na salita. Sa wikang Hebreo, para sumunod, no, to obey. Ginamit nila ang Shama upang ipagkahulugan na ang nakikinig ay gumagawa ng aksyon. Amen. Amen. Ang ulitin ko, ang nakikinig ay gumagawa ng aksyon. Amen. So, sa umaga pong ito, ang pinapakinggan mo ay hindi mo lamang narinig sa iyong tainga, kundi inilagak ng Diyos sa iyong puso upang ito'y matanim na isang binhi. Para pagdating ng araw, ito'y mamumunga dahil sumusunod ka. Wala pong halaga ang isang binhi na natanim, kundi ito madidiligan, maaarawan, aalagaan. At yan ang nais ng Panginoon. Na sa naririnig mo ngayon, ay may kaukulang kang pagsunod o aksyon. Okay, let's go on. Next slides. Kapag pinagsama ang pagkakaroon ng Lev Shama, ay nangahulugan ng pagkakaroon ng isang bukas at madaling turuang puso. Teachable heart. O, di ba? Naalala niyo yung teachable heart? Amen. No, yung pakikinig mo pala, ng puso mong nakikinig. Ang nagre-resulta dapat, kaya sa leader, Paul and Timothy, watch out. In your cell group, there should be a progress. May progreso po Kasi ito po tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi po pwedeng lagi mo na lang naririnig magulo ang buhay, o pangit ang nangyayari, kundi dapat lagi mong nakikita na may pagbabago.
May mga pagbabago sa pananalita, sa pagkilos, pag-awit, no, sa ating Panginoon. Kasi ito po yung dapat na nagiging resulta. Pagkakaroon ng isang bukas at madaling turuang puso, teachable heart. The next one is the spiritual na talino upang kumilala sa tama at mali. A listening heart, a God listening heart, will always know what is right and what is wrong. Amen. Kahit wala ka pong pagkakilala pa sa Diyos, alam mo rin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Lalo na ngayon, na mas lalong pinagtibay ang karunungan na meron ka, wisdom that comes from God, ay mas lalo mo dapat malalaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Amen. Hindi ka mahirap kausapin at hindi ka rin mahirap intindihin. Kasi meron kang puso nakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Kaya, kakayahang makinig ng may malalim na empathy. Sa kapwa at sa gabay ng Diyos. A God-listening heart is not only about talking and talking and talking, but also listening and listening and listening. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans, ang pananampalataya daw ay sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Kaya ang listening heart, may kakayahan ka daw makinig ng may malalim na empatiya o empathy sa kapwa at sa gabay ng Diyos. Maliwanag po ba? Amen. Let's go now to 1 King. Nandun muna tayo. Next slide. Okay. Ito po yung word na Lev Shama. Si Solomon, King Solomon, when King David died, nung namatay po si Haring David, yung kanyang anak na si Solomon ang pumalit. Hindi po yung anak niya si Absalom, hindi po yung mga ibang anak, kundi si Solomon. Siya po ang hinirang ng Diyos. Pero nung siya ay naging hari o naging leader ng bansang Israel, bata pa po siya. Ang edad niya ay sabi ng mga Bible scholar between mid-20s to late 30s. So bata pa siya. At ito ngayon ang gagawin niya, pangunahan ang bansang Israel. So alam naman natin, ang bansang Israel ay sa simula pa magulo, hard-headed and stiff-necked. Na talagang mga pasaway. Lahat naman tayo dito pasaway. Wala nag-amen. Ayaw umamin. Di ba? Kaya kailangan ng matibay na leader, kailangan ng matatag na leader, kailangan ng may leader na may puso at umiintindi at handang maglingkod sa Diyos at sa kanyang buong kinasasakupan. And here comes now King Solomon. Pwede na lang doon sa Bible ulit. Sorry 1 King chapter 3 verse 9 to 15 ba yan? Or 10? So let's go there. So ito na. Tinawag na siya ng Panginoon para maghari at ito ang kanyang panalangin. Okay, na-share ko na to last time. I'll be sharing these things to you also. And now here I am, God, my God, you have made me your servant, ruler of the kingdom, in a place of David, my father. I'm too young for this. So kapag ina-assign po kayo, Pastor Henry o kaya ng mga ministry head, o yung sabihin, hindi ko pa kaya yan. Bata pa ako. Pero kapag si Ate Salam sinabihan ko noon at sinabi niyang bata pa siya, ay mapapalo siya. O kaya si Mother Lydia, hindi ka na bata. So sabi niya, I am a mere child. I do not know the ropes, hardly know the ins and outs of this job. Hindi ko alam kung ano yung ins and out ng trabahong ito. And here I am, sat down in the middle of the people you've chosen. A great people, far too many to even count.
Ang laki ng responsibilidad ni King Solomon. Nakita niya yung responsibility. Pero mas nakita niya yung Diyos na kinikilala niya. So every time you face a problem in a trials, you always see God first. Who is your God? Not what is your problem? Or how big is your problem? There is a big God bigger than your problem. Bigger than your situation. Kasi si Solomon, lumapit siya kung kanino siya dapat lalapit. No, at ang sabi niya gano'n, hear what I want. Ito yung kanyang gusto o nais. Here's what I want. God, give me a God-listening heart. So maliwanag, isa yung kahilingan niya bilang hari, a God-listening heart. Okay? Ano ang sabi niya gano'n? So I can lead your people well, discerning that the difference between good and evil, for who on their own is capable of leading your glorious people. Malaki ang bayang Israel. So kailangan niya ng pusong handang makinig. A God-listening heart. Lev Shama in the original translation. So bakit kaya yun ang hiniling ni Solomon? So let's go. Ayun, lumiit na naman. God, the master, was delighted with Solomon's response. And God said to him, because you have asked for this and haven't grasped after a long life, pwede niya kasing hilingin yun, mahabang buhay, or riches, o kayamanan, tayo natin. Verse 9. Saan ba tayo? Then God said to him, because you have asked this thing and have not asked long life for yourself, kasi pwede niya sabihin yun gusto niya maghari habang buhay. Di ba? Yun yung mga nangyayari sa ating sitwasyon Iba gusto maraming term. No, nando na. Pero wala namang nangyayari. Walang nagaganap. Walang pagbabago. Sabi pa rin niya, nor have asked riches for yourself. Iba, gusto lang yung pwesto na yun dahil gusto nilang yumaman. Gusto nilang dumami ang kanilang mga ari-arian. Nor have asked the life of your enemies. No, yung sa kanyang paghahari, kailangan wala siyang kaaway. Wala namang kaharian na walang kaaway. Amen? Sa loob pa lang ng bahay, may away na Amen. Sa opisina may away. Hello? Amen? Kahit sa loob ng jeep, hindi kayo magkakakilala, misa may away. So, which means, saan ka pumunta, mayroong kaguluhan. And then sabi niya, but you have asked for yourself understanding to discern justice. A God-listening heart. So anong ginawa ng Lord? Verse 12. Behold, I have done according to your words. See, I have given you a wise and understanding heart. Now, a God-listening heart pala, nagkakaroon ka ng a wise and understanding heart. So yung teachable heart mo na handang makinig o lubusang makinig sa salita ng Diyos, nagiging wise ka. Nagiging understanding ka. Lumalawak ang iyong pag-unawa. Dahil inuuna mo munang pakinggan bago ka magsalita. Amen. So that there has not been anyone like you before, nor shall any like you arise after. That's why during King Solomon's reign, there is peace, no more war. Siya yung pinakamayaman. Walang war during his time. Kasi yung mga kaaway niya, supposedly na inaaway siya, gusto siyang makausap. Gusto nilang marinig yung mga magagandang salita. Kaya pumupunta po yung Queen of Persia,
yung mga hari ng ibang-ibang nasyon, pinupuntahan siya, ano ang gagawin? Para lang makinig sa sasabihin ni King Solomon. At ang maganda po nun, kapag pumupunta, nag-aalay pa ng mga regalo kay King Solomon. So this is now a reminder. Every time people wants to talk to you at merong binibigay sa iyo, kasi gusto-gusto kanilang kausapin. Amen? Hindi po yan chismis, kundi yan po ang katotohanan. People will like to talk to you because they will learn something from you. Just like Solomon. How much more ikaw na nakipagkaisa kay Kristo, ano daw sabing ganon? Pinagpala ka na sa lahat ng bagay, sa kaalaman at ano daw? Pananalita. Praise God! Ikaw ngayon, sa panahon natin, pwede ngang si Solomon. Yung pakikipagkaisa mo kay Kristo, di ba, pinagpala ka na daw sa pananalita at kaalaman. So, ang gagawin mo lamang, have a God-listening heart. Not only to hear, but to sumunod. Amen. And amen. And amen. Then verse 13 hanggang 15 yan. And I have also given you what you have not asked. Yan po maganda. Ibibigay ng Lord ang hindi mo pa hinihingi o hindi niya hiningi. Ano daw? Riches and honor, so that there shall not be anyone like you among kings of all your days. That's why even today, we are talking about King Solomon. Marami po siyang sinulat sa Proverbs. Karamihan ng Proverbs po siya sumulat. Okay? Let's go on. Verse 14. So if you walk in my ways, so this is the condition of a God-listening heart. Walk on God's ways, not your way. Hindi yung my way, and now the end is near. And so I face a final curtain. No. God's way, not my way. Okay? To keep my statutes and my commandments, yung kanyang mga salita na tinatanggap natin, as your father David walked, then I will lengthen your days. Kaya nga sabi sa Proverbs, it is just a healing to your bones. Di ba yung salita daw ng Word of God ay parang gamot na nagpapagaling. So una pala, kailangan malaman mo yung salita ng Diyos para gumaling ka. Amen. And there was a breakthrough last night, I believe. And I declare, no, yung sinabi na nag-pray, no, we pray healing in the name of Jesus. Ulit-ulit yung healing kagabi. And I believe healing is now flowing in our midst this morning. Kasi it will lengthen your days. Habang yung buhay. So yung building, aabutan po natin. Yung bagong simbahan, bagong paglalagyan sa atin ng Diyos. Tandaan nyo, ang prayer ni Pastor Henry, 120. 67 pa lang siya ngayon. Meron pa siyang 53 years. Amen. So, si Architect Josh ang gagawa siguro na. Kung magiging architect, o kaya si Caleb or si Andy. Natatawa tayo kasi hindi natin nakikita. Pero ang Diyos natutuwa kasi ipinapakita niya sa atin. Yung puzzle na yan, lalagay kang ganun, o dito ka lang. Dito ka lamang, Lani, huwag kang pupunta dito, hindi ka kasya kasi maliit ito, malaki ka. Nakakatawa, pero totoo. Di ba yung puzzle, di ba, may malaki, may maliit, may ang hirap ispelengin na figure, di ba? Minsan ikaw yun, ang hirap mo ispelengin. Pero pag hinawakan ka ng Lord, yung buhay mo, hinawakan ng Lord, alam niya kung saan ka ilalagay. Kapag nilagay ka ng Lord doon, makinig ka, sumunod ka. Amen. Kasi makakagulo ka. Pag siniksik ka doon, pag siniksik ka sa pagitan ni Cynthia at ni Angie, di ba, hindi ka bagay doon.
Dito ka. Kaya doon ka. Pumirmis ka at magtiwala ka sa Lord. Nakakatawa po, pero yun po ang totoo. Verse 15, last verse. Then Solomon awoke, and indeed, it had been a dream, and he came to Jerusalem and stood before the Lord. Okay, hindi na po yan. Tapos na po tayo. Let's go back to the slide. So nakakatuwa po, no? God wants us to have a listening heart. Okay, let's go. Kaya sabi po doon sa Proverbs chapter 4, verse 20, akala ko binago na, hindi pa pala nabago. Proverbs 4 po yan, verse 20. Okay? Sorry kasi po yung aking laptop, yung letter S, nawawala, tsaka yung number 2. Medyo hindi na mapindot. Pero hindi kayang baguhin ng laptop yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi po gano'n, dear friend, okay, listen well to my words, tune your ears to my voice. Now, ang the word of God ay may frequency. Meron ba nag-share nun? Yes. Yung sa frequency. Friday. Kailan ba yun? Friday. Friday. Share ng mga tatay. Thursday and Friday. Dapat pala, yung, di ba sa radyo, tinitinig mo, inabutan ng radyo, pakita sa kamay. Okay, sa sasakyan, di ba? May tuning, di ba? Yes. Yeah, 107.5. Wish, wish ba yan? Wish 107.5. Ha? Spotify. Hindi, pagka-radyo muna. Huwag ka muna lumabas. Iba yung gusto mo marinig eh. Pakinggan mo muna. Di ba? Pagka nakikinig ka, pag wala ka doon sa tamang frequency, mo 107.5, nasa 107.04 ka, o 107.55, ano maririnig mo? Di ba? Magulo. Hindi mo maintindihan. Mabubwisit ka. You will try your very best na mahanap yung 107.5. Pag nandun ka na, hindi mo pa rin makikita, itatas mo yung antena. Nasa sasakyan. Sorry, luma na yung sasakyan ko eh. Di ba? May antena. So walang paraan, walang dahilan para hindi mo marinig. Ganon din sa ating Panginoon. Buti lang merong cellphone, hindi naman bigat yung Biblia. Nung panahon po namin, talaga nila, Pastor Alila, Ate Sally, Pastor Henry. Ganyan po kakapal yung mga Bible namin. At ganitong kalaki. Kaya nga pag hindi po nakikinig ang salita ng Diyos, yun po yung pangahampas para matauhan. No, ito yung Bible. Para matauhan, ito, hindi pwede ihampas, di ba? Lalo kung iPhone 17, Pro Max, fully paid. Sinampal ka na ikaw. Kung hindi pa fully paid, hindi ko pwede isampal. Di ba? Nakakatawa, pero yun po yung totoo. Di ba? Kaya nga, tune your ears to my voice, keep my message in plain view at all times. Yung pong word of God, hindi po mahirap intindihin. Nahihirapan lang tayo kasi ayaw natin sumunod. Amen? Di ba? Sabi ng Lord, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Eh, ibang path yung gusto mong puntahan. Buti lang, hindi si path. At may pattern ng Lord. Yun po ang sabi sa ating kagabi. Di ba, tripil people, gumagawa ka ng globes, sinare ko nga sa inyo to. Di ba yung globes, may pattern? Pag ganun yung ikot no, yung sa gloves, hindi pwedeng pakusaan sa ikot kasi reject. Babalik sa'yo. So yung pattern, meron ka ng pattern, gagawin mo na lang, sumunod. Amen. Kasi kung hindi ka susunod, reject. Ikaw din ang mahihirapan. Amen. Sa mga mananahi. Di ba, pag nanahi ka, pag ganun yung punta ng pag ganun ba? Di ba palabas, puro pataas, di ba? Puro pag ganun. Wala namang tahi na pag ganun, di ba? Subukan mo tahiin pag ganun. Maglalak. Pwede ka masugatan, tama? So there's pattern. Amen. Pag gumawa ka nung, ano ba yung another thing, I don't know, sa puzzle kasi, di ba? Yung isa yung meron kang 1, 2, 3, ang tawag doon?
Sa mga bata, yung mga, tulungan niyo ako, nagduwan tayo sa ganun. Di ba, yung bubuo ka ng image pero may mga numbers. Pupunta ka muna sa 1, 2, 3 para makita mo kung ano yung, ano tawag doon? Connecting dot. Okay, connecting. Cross stitch na rin. Lagay na sa cross stitch. Di ba may pattern? Yung sa connecting dot, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Para makita mo yung kabuuan ng drawing. Tama po ba? So kung 1, pupunta ka agad sa 50, hindi mo makikita. Hindi mo makukuha yung tamang ano. So that's the word of God. Plain view at all times. Simple lamang po ang salita ng Diyos. Kaya lang nagiging mahirap dahil ayaw nating sumunod. Concrete, learn it by heart. Those who discovered these words live, really live. Ang ganda, no? Yun daw mga nakakadiskubre ng salita ng Diyos na inilagay sa kanyang puso dahil siya'y nakinig, siya'y mabubuhay. Siya'y totoong mabubuhay. So ikaw ngayon, kung nabubuhay ka pero mukha kang zombies, patay ka. Yung ganun yung karamihan sa atin eh. Zombies, walking dead, no direction. Because they do not have Jesus in their heart. Amen. Those who discover these words live, really live, body and soul. They're bursting with health. Amen. Kaya ka nagkakasakit kasi hindi mo tinatanggap ang mabuting balita. Lagi kang discouraged, lagi kang stress, lagi kang nagtatampo, lagi kang galit, lagi mo sinasabing wala kang pera. Meron kang Kristo. Si Kristo ay nagbibigay buhay. Si Kristo ay nagbibigay ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So you must be bursting with health. Kaya nga, love, joy eh. Inuna si love bago si joy. Kasi hindi ka magiging masaya kung wala kang pag-ibig. Amen. Okay. Sa Tagalog, meron ba yan? And then, ano yung susunod kong slide? Kasi wala po akong kodigo eh. Nandun lahat sa... Next slide. Yan. Sa Tagalog, aking anak, salita ko'y pakinggang mabuti, pakinig mo ay kiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. So, look at that, singay. Kasi the Word of God will always lead you to the right path. That's why the psalmist says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nandun na naman si path. May pattern. Okay? Huwag itong bayang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Hallelujah. Lalalim ka sa Diyos kapag nilalaliman mo ang tinatanggap mong salita niya. Pagkat ito'y kaalaman, ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Healing. So the Word of God says, you are healed. So live with it. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So your heart speaks who you are. Amen? Next slide. Naku, lumit na ng lumit ah. Hearing. No? Yung listening po kasi, a God listening heart, it also involve your hearing. No? Yung senses natin. Okay. Hearing a sound. The basic sense of perceiving by ear. So, syempre, yung Word of God ngayon, naririnig nyo through my speaking. But, most especially, it speaks through your heart. So, nakikinig ka ngayon, hindi mo na pinakinggan, inilalagak mo sa iyong puso. So, the first step is a hearing ear. And listening naman daw is intently or with interest, focusing on what is heard. Amen.
So napakinggan mo ngayon, katulad natin, napakinggan natin yung sinabi ng Lord kagabi. Nanatili sa puso ko ngayon. Lord, may pattern ka pala. Lord, may kairos time, tsaka Lord, merong appointed time, tsaka merong fullness of time. So excited ko ngayon, Lord, ito na yung sinasabi mo, appointed time, nag-speak ka na sa amin, lilipat kami. Pero di namin alam yung right time. So there must be a fullness of time. So meron kang gagawin. Maghahanap tayo ngayon ng mga lupa dito na binibenta. Bibili natin. Amen. Wala tayong pera. Mananalangin tayo. Mananalangin tayo. Siyempre. Hingin natin sa Lord. Amen. Amen. And you will begin now to be excited. You cannot, but God can. Amen. So understanding, grasping the message or language being communicated. Di ba? Simple listening ear o hearing ear. Di ba? Pagkausap mo, sa tripil ulit, balik tayo. Kasi kayo yung marami dito. Pagkambos mo hapon, marunong siya mag-English. Pero yung English niya, barok. Right? At minsan, yung mga boss na yung yan, minsan lang magsalita. Di ba? Minsan hindi niya nakauulitin. Eh. Kasi, he wants you to have a listening ear. An ear that will understand his instruction. Kaya ikaw, attentive ka, di ba? Hello? Attentive ka kasi hindi po pwedeng magkamali. Masisermonan ka, babalikan ka. Amen. Kaya nga, grasping the message or language being communicated. Good thing hindi Hebrew yung mga pinag-aaralan natin. No, hindi Hebrew word. Lev Shema, ang hirap nun, ano? Yung mga, kailangan may interpretasyon. So, ginagamitan natin ang interpretasyon. Tinatagalog pa natin. For us to easily understand and to follow. Amen. Not only to understand, but to follow. Okay? Taking to heart, agreeing, heeding, or consenting to or acknowledging what is said. A God-listening heart is to acknowledge and to understand and to do and to agree, to heed. Okay? And then, responding with action. Your listening heart will always respond to what you hear. Amen. Ikaw yun, ako yun. Dapat ganun ang a God-listening heart. No, kaya nung sinabi ni Yahweh kay Solomon, ginawa niya. Naganap sa kanyang buhay. Responding with action, obeying a request or command, hearing in a way that produces appropriate action. Your hearing produces appropriate action. Amen. Example na lang, sa Quickie Ministry, so sabihin ni Mother, Cynthia, gusto ko ng ginatang halo-halo. Ginawa ni Cynthia, lugaw. Mali ba yung narinig niya? Mali. Kasi hindi yun ang gusto niya maging action. Di ba simple? Hello? Ito, sabi, attend ka ng Sunday, attend ka ng cell group. Simple po yan, ha? So, dapat nandun ka. Kung kailan yung cell group, kung kailan yung schedule. Amen. Okay, let's go to the next 2 slide, I guess. Ultimately, embracing Shama leads to a more responsive relationship with God. Shama is hearing. Tama ba? Tama, hearing. Just as healthy friendship of parents-child relationship is marked by listening and responding, our walk with God, nahirapan ako magbasa. Depend when we hear, trust, and obey. Your hearing heart, you will always trust what God has said to you. Kaya ka po nakakasunod sa salita ng Diyos kasi nagtitiwala ka. Nung narinig mo, nagtiwala ka, kaya mo gagawin. Amen? Kasi hindi mo gagawin ang isang bagay na hindi mo kayang pagtiwalaan. Pero dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan, ang salita ng Diyos ay nagpapabago, nang titiwala ka, gagawin mo. Dahil may magandang resulta. Amen. Listening
is love in action. Amen. Di ba tayo mga magulang, kapag yung anak mo, sinabi mo, Mark, ikaw na maghugas ng pinggan. Yes, Dad. Sunod. Di ba ang ganda pag sumunod? Ano pa ginagawa mo pag sumunod kagad? May reward. Tama? Ganon din po ang Panginoon, full of rewards. Amen. When we shama the Lord, actively listening and obediently responding, we demonstrate our love for Him and partake in the covenant fellowship Intense. He intends for His people. Amen. Listening with action. So today, this will be our motto. We listen, we follow, we obey. No? We do what God is saying to us. Amen. Because nilatag niya na yung pattern. Ito na yun. Ito na tayo. Di ba pinag-pray niya nga isa-isa eh. Cooking, cell group, worship team, tapos media, tapos bumalik sa cooking, bumalik ulit sa worship team, paulit-ulit, di ba? Leadership. Leadership, your pastors. Amen. In summary, Shama reminds us that hearing God is not a passive experience. Yung narinig mo, hindi mo na, okay, narinig ko. It's not a passive experience. But it is an active commitment. Which means, you participate on what God is saying. Lord, sinabi mo, gagawin ko. Excited kami. Amen. May plano po mga katatayan. We're doing these things and we're praying na kapag ito po ay this year, gagawin po namin yun. Lalabas po kami with the wife. We cannot go out without the wife. Kailangan namin kasama yung aming mga mahal sa buhay. Amen? Tatay, are you ready? Uy. Amen. It calls us to listen deeply, understand truly, and respond faithfully. Okay? It calls us to listen deeply, understand truly, and respond faithfully. Last verse. Last slide. In James 1, 19 to 20 po yan. May tuuli yan. Punta na lang natin sa Bible, Lane. Can you transfer it para tandaan ninyo ito. Sabi ni Santiago na kapatid ni Jesus. Tandaan ninyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Okay? Ang ganda po ng pattern niya. Ha? Pattern po niya to. Ha? Salita ng Diyos pala. Dahan-dahan sa pananalita. God is so good that He gave us 2 ears and 1 mouth. Ngayon ba napansin kailangan ng tenga 2? Para hindi mo ma-miss. Sa kaliwa mo narinig, hindi mo ma-miss. Sa kanan mo narinig, hindi mo ma-miss. Pero ang bibig, isa lang. Tatay, kung mayroon tayong asawang 2 ang bibig, ay Diyos ko po. Paano na tayo ngayon? Mabubuhay. So napakatalino ng Diyos. Isa lang ang bibig. Kung nga mag-aaway kayo, di ba? How much more kung yung asawa mo 2 bibig, ikaw isa lang? Ay, ang hirap, di ba? Talo. At ang mahirap po noon, hindi kayo magkakarinigan. Kaya nga sabi ni Pablo, magiging handa muna sa pakikinig, daan-daan pa sa pananalita, at the last one ay wag agad magagalit. Kasi pag hindi mo na narinig ang tama, at inuna mo yung gusto mong sabihin, ang lalabas sa bibig mo, galit. Hello? Verse 20. Ayun yun na mag-amen. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Amen. So this morning, I believe God wants us to exercise a God-listening heart. A heart that is undivided
so that sins may not come in. Di ba yung kantang ganon? Kasi kailangan natin na magkaroon ng a God-listening heart. Para yung puso po natin ay hindi mapupuno ng galit, kundi punong-puno ng pag-unawa, punong-puno ng pag-ibig. Hindi ko po sinasabing, siyempre, emotional po tayo eh. Kaya kailangan ilayo natin emotion, kundi punuin natin ng pag-ibig ng Diyos. Tumayo po tayo lahat.